Nakikiusap ako. Binibining Lingshi. Iligtas niyo ang asawa ko. Nakikiusap po ako, Binibining Lingshi. Tulungan niyo ang asawa ko. Binibining Lingshi, kung sasama ka lang sa akin sa pamilyang Huo para iligtas ang asawa ko, kahit anong kondisyon ay tatanggapin ko. Ang pakay mo? Ay alam ko na. Ibig niyo po bang sabihin ay tinatanggap niyo na ang pakiusap ko? Senyor, masama po ito. Anong nangyari? Nasa labas ng pinto, may gustong pakiusapan si Binibining Lingzi na umalis. Bilis. Hindi natin pwedeng hayaang umalis si Binibining Lingshi. Dahil nangako na ako, natutulungang malampasan ang kamalasan ng Murong family, hindi ko babasagin ang aking salita. Ito ang takdang tadhana ng Murong family, hindi ito maaaring pigilan. Sila ay wala na talagang pag-asa. Miss Lingshi, nagsusumamo po ako sa inyo. Tulungan niyo pong isalba ang Murong family. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tiyak na may paraan kayong alam. Basta't handa kayong isalba ang Murong family, akong si Murong Cheng ay handang ibigay ang lahat. Lahat? Opo. Ang yaman ko, karangalan, kahit pa ang sarili kong kapakanan, ibibigay ko ang lahat. Mabigyan lang ang Murong family ng pagkakataong makabangon muli. Salamat po, Miss Lingshi. Ang mapanatili ang kalagayan ngayon ay kapalit ng kalahati ng iyong lakas at kalahati ng iyong yaman. Wala sa akin ang utang na loob. Kung wala po kayo, Miss Lingshi, ang Murong family po ay matagal na sanang naglaho. Kapag lumipas ang araw na ito, ituturing na tapos na ang malas ng Murong family. Unti-unting huhusay ang iyong kalagayan at ang swerte ng Murong family ay mas lalakas pa kaysa sa nakalipas na 1 taon. Miss Lingshi, ngayong araw po ang piging para sa engagement ng aking anak. Maaari po kaya naming imbitahan ang Miss Lingshi na dumalo sa pagtitipon na ito. Dahil sa inyong basbas, Miss Lingshi, ang henerasyon ni Schwanner ay hindi na kailangang mag-alala pa. Miss Lingshi, pag-isipan niyo po sanang mabuti. Head of the household. Head of the household. Head of the household. Muling nagsuka ng dugo ang ginang. Pati si Old Master ay nagkasakit din po. Ano? Ito na nga ba ang sumpa ng langit? Head of the household. Padalhan po kayo ni Young Master of the Murong family ng imbitasyon para sa piging ng kanilang kasunduan. Imbitasyon mula kay Murong family? Siguradong pupunta rin doon si Miss Lingshi. Maghanda ka ng maraming regalo. Pupunta pa rin ako para anyayahan siya. Pagbati para kay Young Master Murong at sa kasunduan niyo ni Miss Lin. Pagbati sa inyo. Pagbati. Salamat sa inyong lahat. Dumating na si Miss Lingshi. Sino ba ang batang ito? Bakit parang napaka-importante niya? Hindi ko rin alam. 1 taon na ang nakakalipas nang dumating siya sa bahay at nananatili siya sa bakuran ni Papa. Napakabait ni Papa sa kanya, lahat ng bagay ay ibinibigay niya rito. Huwag mong sabihing, anak siya sa labas ng papa mo? 1 taon ang nakalipas? Hindi ba ito yung panahon na may malubhang karamdaman ng papa mo?
Narito ba siya para makipagsabayan sa pagkuha ng mana? Kaya pala ganoon na lang ang trato sa kanya ni Papa. Miss Lingxi, maaari na po kayong bumaba. Nakakalakad naman pala siya. Pero bakit kailangan pa ng wheelchair? Paano niya napasailalim ang sariling mayordomo ni Head of the Murong Family? Masyado namang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Marumi ang carpet. Ayaw kong bumaba. Madumi ang alpombra. Kaya hindi ako bababa. Anong klaseng dahilan iyan? Napakamarte naman niya. Sino ang naghanda ng alpombrang ito? Halatang ginamit na ito kahapon. Hindi ba't sinabihan na kayo ng amo na dapat araw-araw ay bago ang mga alpombra? Opo. Pero sabi po ng matandang senyora, bumaba raw ang kinita ng Murong Family ngayong taon ng halos kalahati. Kaya kailangang magtipid. Kahit gaano pa katindi ang pagtitipid, hindi niya pwedeng tipirin ang mga pangangailangan ni Miss Lingxi. Hay, ang matandang senyora naman, napakalito na talaga. Isa ka lang utusan. Paano mo nagawang pagsalitaan ng ganyan ang iyong mga amo? Dapat daw bago ang alpombra tuwing bababa siya? Isang mamahaling imported na alpombra araw-araw? Kahit gaano pa tayo kayaman, hindi tayo dapat mag-aksaya ng ganyan. Sinong tao ang ganito kaarte? Hindi naman siya isang Diyos? Salamat, Miss Lingxi. Salamat po, Miss Lingxi, sa pagpayag ninyong tulungan ang Murong Family na malampasan ang pagsubok na ito. Hindi dapat madumihan ng banal na batas. Ang lahat ng aking mga pangangailangan ay hindi dapat mabahiran ng anumang dumi. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dapat hindi matatapakan ng mga paa ko ang alikabok. Hindi dapat mabahiran ng katawan ko ng dumi at hindi dapat lumapit ang marumi sa pagkain ko. Kung hindi, ang Murong Family ay haharap sa matinding malas na 100 beses na mas malala. Miss Lingxi, huwag po kayong mag-alala. Simula ngayong araw, ang bawat daanan ninyo ay gagamit ng pinakamagandang alpombra at ang inyong kakainin at isusuot ay magmumula sa pinakamataas na kalidad. Huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin naming na hindi kayo mababahiran ng anumang dumi. Tingnan niyo si Miss Lingxi, isa siyang anghel. Isa lang naman siyang hayop na pinapakain ng Murong Family natin. Ang ingay mo. Sinasabi ko sa iyo, Miss Lingxi, para kay Young Master, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Sana po ay huwag kayong magalit. ano ang nangyari? Sa akin kanina? Young Master, si Huo Saotian, na pinuno ng pamilyang Huo, ay nagsabing dadalo sa handaan para sa engagement. Ano? Dadalo ang pinuno ng pamilyang Huo sa party? Pamilyang Huo? Ito ba yung sikat at mayamang pamilyang Huo? Oo, siya nga iyon. Ang isang malaking tao na tulad ni Huo Xiaotian, bakit siya pupunta sa ganitong kaliit na okasyon? Tama. Kahit medyo maayos ang lagay ng Murong Family, kung ikukumpara sa pamilyang Huo, mukha lang tayong mahirap na pamilya. Napakalaking misteryo nito. Siguradong nagustuhan kami ng pinuno ng pamilyang Huo. Ang Murong Family namin ay malapit na talagang sumikat ng husto. Bilis! Ipalit niyo lahat ng handa. Sa pinakamahalagang pagkain, hintayin nating makarating ang pinuno ng pamilyang Huo bago tayo kumain. Opo. Miss Lingxi, tanghali na po. Ihahatid ko na po kayo para kumain. Ang kakaning ito ay gawa mula sa Snow Lotus ng Tianshan at sagradong tubig. Nag-utos pa ang amo para maghanap nito sa loob ng 3 buwan, kaya ngayon lang nakumpleto ang isang plato. Salamat sa malasakit nyo. Hindi ba kayo nakakaunawa ng sinasabi ko? Hindi niyo ba narinig ang sabi ko? Hanggat wala pa ang pinuno ng pamilyang Huo, bawal kumain kahit sino. Naku, young mistress, pero si Miss Lingxi ay mayroong nakatakdang oras ng pagkain? Hindi pwedeng baguhin ang nakasanayan? Nakasanayan? Isang nakikitira lang naman siya dito at may lakas pa ng loob na magdikta sa loob ng Murong Family? May sariling oras pa ng pagkain, ha? Masyadong maarte ang batang ito. Tama ka. Sumasama pa ang Old Master Murong sa kalokohan niya. Huwag mong kalimutan kung sino ka lang dito. Lahat ng meron ka ay galing lamang sa awa namin sa Murong Family. Kung kailan namin gustong pakainin ka, tsaka ka lang kakain. Murong Cheng, pumayag akong pumunta rito para lang bigyan ng kaunting swerte ang mga katulad ninyo. Nakakatawa ka.
Bibigyan mo ako ng swerte? Sino ka ba sa akala mo? Ate Young Mistress? Kapag nalaman ng amo na ganyan ang trato niyo kay Miss Lingxi, tiyak na magagalit siya ng husto. Para lang kampihan siya, ginagamit mo pa ang tatay ko laban sa akin? Linawin mo sa isip mo, balang araw ay ako ang magiging pinuno ng Murong family. Na ako po. Miss Lingxi, ipaghahanda ko na po kayo ng gamit sa pagkain. Sabi ko bawal siyang kumain. Young Mistress, ano po ba ang ginagawa niyo? Wala akong pakialam kung paano mo naloko ng husto si Old Master Murong, pero dahil darating ngayon si punong pamilya Huo, mabuti pang ayusin mo ang pag-uugali mo. Hindi tayo pwedeng mapahiya rito sa Murong family. Bumalik ka sa bakuran mo, o kundi magtatawag ako ng mga tao para itapon ka palabas kasama ang upuan mong iyan. Akala mo ba talaga ay lugar itong Murong family para mag-iskandalo ka? Young Master Murong, sa tingin ko, huwag mo na siyang kausapin ng matagal, itapon mo na lang siya agad sa labas. Tama iyan. Napaka-importante ni punong pamilya Huo na tao. Kapag nakakuha tayo ng pabor sa kanya, uunlad ang Murong family. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali kahit konti. Kung dahil lang sa batang ito, ay magalit si punong pamilya Huo. Sayang naman. Narinig mo ba iyon? Dahil pumayag na akong pumunta rito sa Murong Cheng, hindi ako aalis. Napakabata pa, pero ang walang hiya na. Pinapalayas na nga siya, bakit ayaw pa rin umalis? Oo nga. Ngayon lang ako nakakita ng humihingi na nga lang ng pagkain sa bahay ng iba, ay ang lakas pa ng loob magmalaki. Aalis ka ba o hindi? Mayordomo Wu, ihanda na ang pagkain. Young Mistress naman po, itong si Miss Lingxi, hindi talaga dapat gutumin. Sige, kumain ka hanggat gusto mo. Wan, ang kamay mo. Ah, Dalian nyo. Bandausan nyo agad si Young Mistress. Diyos ko, Young Mistress, hindi dapat kinakalaban ang binibining si Lingxi. Ito na ang parusa mo. nagsisinungaling ka. Malinaw na aksidente lang ito. Naku po, ikaw mapapahamak dahil sa iyo ang Murong family. Titingnan ko nga kung paano mapapahamak ang ating Murong family dahil sa aking manugang. Madam, Ma, si Lingxi, gugunawin niya ang ating pamilya. Totoo po iyon. Ma, para maging maayos ang pagpapakilala ko kay punong pamilya Huo, sadyang tinagalan ko ang paghahain, pero nagpumilit siyang kumain agad para magmukhang espesyal. Noong hindi ko siya sinunod, pinapunta niya si Mayordomo Wu para apihin ako. naku madam, wala po akong ginagawang ganoon. Lahat ng ito ay ayon sa utos ni Senyor. Sumusunod lang po ako sa patakaran. Utos ni Senyor? Hindi ba masyado na siyang nagmamalabis, Murong Cheng? Engagement party ito ni Xuan Er. Hindi ko hahayaang ang isang babaeng galing sa lansangan ay magkalat ng dumi rito. Palayasin niyo siya. Isang paslit lang pala siya. At nagawa pa niyang maging arugante sa may-ari, dapat lang siyang turuan ng leksyon. Madam, maawa po kayo. Hindi po ito maaari. Umalis ka sa harapan ko. Kung may reklamo man si Murong Cheng, paharapin niyo siya sa akin. Kailangang tawagin agad si Senyor. Akala mo ba dahil backup mo si Senyor ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo rito sa Murong family? Tandaan mo ito. Ako ang tunay na may-ari ng Murong family. Ma, dapat lang siyang palayasin sa Murong family. Isang kriminal lang siya para makipag-agawan sa akin ng yaman. Wala akong pakialam kung sino man ang nanay mong masamang babae, 1 taon kitang pinagtiisan, pero hanggang dito na lang iyon. Kayong dalawa, itapon niyo siya sa labas. Senyor! Sir Senyor, si Matandang Ginang at Young Master ay gustong palayasin si Binibining Lingxi. Ano? Anong sabi mo? Kapag lumabas ako ng Murong family ngayon, ito na rin ang magiging katapusan ng Murong family. Sinusumpa mo ba ang pamilya namin? Napakalakas ng loob niya. Pinatuloy siya ng Murong family ng 1 buong taon. At ngayong hindi na siya kinukonsinti, sinusumpa na niya ang pamilya. Tama! Sa tingin ko naging masyado siyang arugante dahil lang mabait sa kanya si Old Master Murong. Anong hinihintay ninyong dalawa? Itapon niyo na ang walang hiyang iyan sa labas. Narito na sina pinuno ng pamilyang Huo at Huo Xiaotian. Narito na po ang pamilya ni Pamilya Huo. Dumating na po si Huo Xiaotian. Punong pamilya Huo, isang malaking karangalan ang inyong pagdating. Ang mapuntahan mo ang abang tahanan namin. Halina po kayo, maupo po kayo sa harap. Punong pamilya Huo, matagal ko na pong naririnig ang pangalan nyo. Ako nga po pala si Murong Xuan. Talagang humahanga po ako sa inyo at sa wakas ay nakita ko na kayo ngayon. Kinagagalak ko po kayong makilala. Huwag na, nandito ako para sa isang tao. Sa isang tao? Punong pamilya Huo, sino po ang hinahanap nyo? Si Miss Lingxi.
Lingxi, tumayo ka agad para batiin ang ating mahal na panauhin. Kung magpapakita ka ng magandang asal, maaring pag-isipan ko pang hayaan kang manatili dito sa Murong Family. Wala talaga siyang modo. Kapag nagalit sa kanya si punong pamilya Huo, madadamay ang buong Murong family. Punong pamilya Huo, pagpasensyahan nyo na po siya. Siya po ay isa lamang walang kwentang babae na walang pinag-aralan. Bilisan mo at tumayo ka na riyan. Walang kahit sino sa mundong ito ang may karapatang utusan akong tumayo para lang batiin sila. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong bastusin si punong pamilya Huo. Bubugbugin kita at sisirain ko iyang mukha mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Punong pamilya Huo, wag po kayong magalit. Sinaktan po ba kayo ng masamang babaeng ito? Parurusahan ko na siya ngayon din. Dapat ka ring parusahan. Punong pamilya Huo, ako. Matitikman mo rin ang galit ko. Napahamak na ang iba ng dahil sa'yo, hindi ka pa rin ba tatayo riyan? Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay punong pamilya Huo. Hahayaan mo lang ba ang lahat ng taong ito na madamay dahil sa iyo? Punong pamilya Huo, ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo ba kung sino talaga si Miss Lingxi? Ano naman ang magiging pagkakakilanlan niya? Naglakas loob kayong bastusin si Miss Lingxi at pagsalitaan siya ng ganyan? Ang ingay! Patawarin po ninyo ako, Miss Lingxi. Naparito si Huo upang hilingin ang inyong muling pagbabalik, Miss Lingxi. Nakikiusap kami. Bumalik na po kayo, Miss Lingxi. Anong nangyayari? Sino ba talaga ang batang iyan? At nagagawa niyang paluhurin si punong pamilya Huo sa kanya? Sana ay sumama po si Miss Lingxi sa akin pabalik ng pamilyang Huo para tapusin ang sakuna sa aming pamilyang Huo at iligtas ang buhay ng aking pamilya. Iligtas ang buhay? Posible kayang. Alam ko na, Signang. Huo ay matagal nang may sakit at wala pa siyang anak. Ito ay paghahanda para ampunin ang batang ito para magdala ng suwerte. Hindi ba't napakaganda nito? Hindi lang mapapaalis ang walang hiyang batang ito mula sa Murong family, kundi magkakaroon pa tayo ng koneksyon sa pamilyang Huo, isang paraan para sa dalawang layunin. Punong pamilya Huo, alam ko na po ang pakay nyo. Kaming taga-Murong family ay lubos na sumasang-ayon. Kayon ba ang magpapasya para kay Miss Lingxi? Hindi po ako sasama sa inyo sa pamilyang Huo. Umalis na po kayo, Ginoong Huo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magpasya rito dahil kumakain ka sa mesa ng Murong family, dapat kang sumunod sa amin. Xuan Er, dalhin na siya ngayon din sa pamilyang Huo. Bilis, huwag ninyong hayaang si Zenglan at ang iba ay makagawa ng masama. Sumunod ka na lang at pumunta sa pamilyang Huo. Ako ang batas ng langit. Ang sino mang sumuway ay parurusahan. Kapag pilit niyo akong ginalaw ngayon, ang buong pamilyang Murong ang magbabayad. Huwag mo akong takutin. Paano siya tumilapon palayo? May kung anong kakaiba ba talaga sa batang ito? Anak ko, Anong ginawa mong kalokohan sa wheelchair na iyan? Ang mga taong may masamang balak ay tiyak na makakatanggap ng parusa. Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala araw-araw kang nakaupo sa sirang wheelchair na iyan, ay dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo laban sa amin. hindi hahayaan ng pamilyang Huo na gumawa ka ng ganitong kaartehan. Ngayong araw ay kailangan kitang itama sa iyong mga maling ugali. Tumayo ka rito. Wag. Ang Miss Lingxi ay... Punong pamilya. Huo, alam ko pong nagmamadali kayong mailigtas, Signang. Huo, pero wag niyo pong irespeto ang masamang babaeng ito. Napakayabang at mapang-abuso siya. Tama po. Ang makapasok sa pamilyang Huo ay napakalaking swerte sa buong buhay niya. Huwag po kayong mag-alala, punong pamilya Huo. Sisiguraduhin kong kusa at maluwag sa loob niyang papasok ang pintuan ng pamilyang Huo. Narinig mo ba? Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, bakit hindi ka pa tumayo riyan? Ngayong araw, kapag ang paa ko ay tumapak sa lupa, ang Murong family ay tiyak na mapapahamak. Ang pagsasakripisyo ni Murong Cheng sa kama sa loob ng 1 taon ay mawawalan ng saysay at masasayang lang. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang matanda? Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito ay nagkasakit siya at naging bedridden dahil lahat iyan sa malas na dala mo. Tumayo ka rito. Sa sandaling ang paa ko ay madumihan, ito ang oras na ang parusa ng langit ay darating ng 100 beses. Mapuputol ang dugo ng Damurong clan at ang daang taong pundasyon ay magiging abo. Sigurado ka bang gusto mong ipahamak ang sarili mo? Ma, wag po kayong magpatakot sa kanya.
Pagtapak lang iyan ng paa, anong parusa ng langit ang sinasabi niya? Tingnan nga natin kung anong magagawa mo sa aming murong family. Huwag. Ito ang pinili niya. Tapos na ang lahat. Ang paa ay hindi dapat dumikit sa alikabok. Ang katawan ay hindi dapat madumihan. Ang kinakain ay hindi dapat madungisan. Dahil kung hindi, ang murong family ay makakatanggap ng 100 beses na ganti ng langit. Murong family. Wala na. Tapos na. Sir, bilisan nyo. Tumawag kayo ng doktor. Ito ang Heavenly Tribulation. Ang pamilyang Murong family. Katapusan na natin. Anong gagawin natin ngayon? Ito ang utos ng pinuno ng pamilyang Murong family. Sabihin nyo kay Binibining Lingxi, handa kong ibigay ang kalahati ng aking buhay, pati ang lahat ng ari-arian ng Murong family, kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko. Sir? Bilisan mo. Sige na. Anong nangyayari? Hindi kaya. Totoo ang sinabi ng batang iyon tungkol sa Heavenly Tribulation? Wala na ba kami rito ngayong araw? Ito na ang napala nyo sa pagkalaban kay Binibining Lingxi, Karma. Nay, totoo kaya ang mga sinabi niya kanina? Na oras na humakbang siya sa lupa, ay daranasin ng Murong family ang Heavenly Tribulation? Ano bang pinagsasabi mo? Kidlat lang iyon at ang kulog ay isa lamang nagkataon. Bakit kailangang magpanik? Nagkataon? Ang hangin at kulog ay baka nagkataon lang, pero ang platong ito, na bigla na lang nahulog mula sa mesa, nagkataon lang din ba iyon? Malinaw na ito ay isang parusa mula sa langit. Saklolo, ayaw ko pang mawala. Dahil ito sa kasalanan ng pamilya Murong, bakit kailangang madamay pati kami? Dahil ito sa Murong. Pinilit nilang paalisin si Miss Lingxi. Ngayong narito na ang parusa mula sa langit. Tayong lahat ang madadamay. Tumahimik kayong lahat. Malakas na hangin lang iyon na nagpahulog sa ilang plato. Anong dapat ikatakot doon? Ma, sa tingin ko hindi lang ito basta pagkakataon. Ito. Matagal na kayong binalaan ni Miss Lingxi. Sa sandaling tumapak siya sa lupa, ay mapuputol na ang swerte sa dugo ng inyong pamilyang Murong. Kayo mismo ang naghahanap ng kapahamakan nyo. Anong mapuputol ang dugo? Ngayon ay nakabasag lang naman ng ilang lumang mangkok. Sabi niya ay may darating na sakuna sa Murong. Nasaan na iyon? Pagkatapos ng isang incense stick, ang pamilyang Murong ay mawawala na sa mundo. Ang pamilyang Murong ay daan-daang taon ng matatag. Sino namang maniniwala sa mga sinasabi mo? Miss Lingxi. Miss Lingxi, sabi ni Master, gamit ang bagay na ito, kapalit nito ay ang buhay ng buong pamilya niya. Ito ang head of the family order ni Murong family. Selyo ng puno ng pamilya? Ang selyong ito ng Murong family, hindi ba't ang puno lang ng pamilya o ang tagapagmana ang dapat humahawak nito? Sinasabi ko na nga ba, ikaw nga ang anak sa labas ni Murong Cheng. Ang lahat ng nangyaring ito, siguradong pinagtulungan ninyong dalawang pagplanuhan, di ba? Ang tanging layunin nyo ay para ang selyo ng puno ng pamilya ay mapunta sa kamay ng walang hiyang babaeng ito. Alam ko na, 1 taon na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang babaeng ito mula sa kung saan, mas mabuti pa ang turing ng tatay ko sa kanya kaysa sa akin na sarili niyang anak. Dahil lang pala anak sa labas siya ng tatay ko. Hindi ko akalain na ibibigay pa pati ang selyo ng puno ng pamilya sa kanya. Gusto niya bang ang buong Murong family, sa paraang walang legal na batayan ay ibigay sa hamak na babaeng ito? Kaya pala nagpapanggap ang anak sa labas na ito para lang makuha ang mga ari-arian ng Murong family. Si Young Master Murong, ang tunay na tagapagmana ng Murong family. Sino ba ang tingin ng anak sa labas na ito sa sarili niya? Madam Murong, huwag mo po sanang ibigay sa kanya ang selyo ng puno ng pamilya. Kung talagang mapupunta sa kanya ang selyo, mawawasak lang ang Murong family sa mga kamay niya. Narinig mo ba? Hindi ka karapat-dapat sa selyong ito. Sa anak kong si Schwanner lang ito dapat mapunta. Kumpol ng mga mangmang. Dahil mukhang may hindi pumapayag sa kasunduang ito, hindi na rin ako magsasayang pa ng oras at pagod. Miss Lingxi,
Miss Lingxi po, ang amo ang may huling desisyon kung kanino ibibigay ang selyong ito. Huwag niyo na pong pansinin ang mga sinasabi nila. Ang Murong family ay kailanman hindi pamumunuan ng isang anak sa labas. Akala mo ba dekorasyon lang ako dito sa Madam Murong? Ang medalyon ng pamilya na ito, kahit kailan ay hindi mo mahahawakan habang buhay ka. Matandang ginang naman po, itong medalyon ng pamilya ay ang tanging huling pag-asa ng Murong family. Ibigay niyo na po ito kay Miss Lingxi, ako. Itong mga lumang buto ko, nagmamakaawa po ako sa inyo. Nagmamakaawa po ako. Ikaw na matandang trader ka. Akala ko ba ikaw ang nagpalaki sa akin? Pero ngayon ay kinakampihan mo na ang babaeng ito. Hindi ko alam kung anong ginawa niya para magmukha siyang mabait sa paningin ng iba. Hindi lang ang tatay mo ang nalinlang niya, pati pala ang mga katulong ay handang magpauto at magpaalipin sa kanya. Anak lang siya sa labas, kaya talagang gagawa siya ng mga ganyang kahiyahiyang bagay. Para sa akin, Madam Murong, dapat ay pinalayas na siya para maglimos sa kalsada. Sabihin mo kay Murong Cheng, hindi ko mababago ang tadhana ng mga taong ito. Humanap na lang siya ng ibang makakatulong. Miss Lingxi, ang mga hangal na ito na walang nakikita ay hindi karapat-dapat sa iyong tulong. Sumama kayo sa akin sa pamilyang Huo, ibibigay namin ang lahat para pagsilbihan kayo at sisiguraduhin kong hindi kayo maapi doon. Punong pamilya Huo, hindi po ito maaari. Isa siyang malas. Simula nang dumating siya rito, nagkasakit na si Papa. Pati ang kinikita ng Murong family ay bumagsak. Siya ay tunay na kamalasan. Matandang ginang, kapag hindi niyo pa ibinigay kay Miss Lingxi ang medalyon ng pamilya, ang Murong family ay tuluyan ng wala ng pag-asang masalba. Hindi ko lang hindi ibibigay sa kanya, gagamitin ko pa ang posisyon ko bilang pinuno ng Murong family para ipasa ang medalyon sa aking anak, si Murong Xuan. Hindi niya iyan kayang hawakan. Anong ibig mong sabihin? Si Xuan ang iisang anak na lalaki ni Murong Cheng. Ang pagmana niya sa Murong family ay nararapat at ayon sa batas. Siyempre naman po, si Young Master Murong ang tunay na tagapagmana ng Murong family? Kung hindi sa kanya ibibigay ang Order of the Head, kanino pa? Tama. Isang hamak na anak sa labas ay wala ring karapatang makialam sa ari-arian ng Murong family. Nakakatawa talaga. Si Young Master Murong ay bata pa pero may narating na. Sa darating na panahon, tiyak na mapapaunlad pa niya ang Murong family. Matandang ginang, huwag mong gawin iyan. Kapag ibinigay ang Order of the Head sa batang amo, tapos na ang Murong family. Mababaliwala lang ang pinaghirapan ng matandang amo at malalagay rin kayo sa panganib. Matandang huklo, ano bang sinasabi mo? Pati ba naman ikaw ay isusumpa kami? Huwag kang makialam dito. Kapag nagsalita ka pa, isasama kita sa palalayasin. Tingin ko itong katiwala ay nawawala na sa sarili. Ang magiging pinuno ng Murong family ay walang iba kundi si Young Master Murong. Ano namang makukuha mo sa pagpanig sa anak na iyan sa labas? Mabuti pang makiusap ka na kay Young Master Murong. Para sa huli, hindi ka madamay sa babaeng iyan at hindi ka mapalayas sa Murong family. Hindi mo talaga mapipigilan ang taong gustong mapahamak. Mayordomo Wu, huwag ka nang magsayang ng pagod. Kahit gaano kalakas ang ulan, hindi nito mapapatubo ang damang walang ugat. Kahit gaano kalawak ang daan, tinutulungan lang nito mga nakatadhana. Dahil gusto nilang mapahamak, hayaan mo na sila. Anak, isusuot ko sa iyo itong Order of the Head. Amo. Patawad at wala akong silbi. Hindi maaari. Hindi maaari. Ang order ng pinuno ng pamilya ay hindi pwedeng ibigay kay Xuaner. Miss Lingxi, Tapos na ang malas na swerte ninyong mga Murong family, kaya wala nang dapat pang pag-usapan. kasalanan ko ito dahil hindi ko pinamahalaan. Nang maayos ang bahay, hinayaan ko silang bastusin po kayo. Pakiusap. Miss Lingxi, iligtas mo pong muli ang Murong family. Murong Cheng, ano ang ibig mong sabihin? Ang order ng pinuno ng pamilya dapat na ibigay kay Miss Lingxi. Dahil kung hindi, Tingin ko ay nababaliw ka na talaga. Nakalimutan mo na ba? Na si Xuaner ang kaisa-isa mong anak na lalaki. Ngayon ay lalaktawan mo si Xuaner at ibibigay ang order sa babaeng iyan? Paano mo nagawang ibigay ang posisyon ng pinuno sa isang taong hindi naman natin kamag-anak? Paano na ako? Oo nga po pa, si Murong Xuan ang tunay ninyong tagapagmana. hindi iyan ang iniisip nyo. Ito ay ang aking... Si Old Master Murong ay parang nalilito na dahil sa sakit.
hindi ibinigay sa tunay na anak. Balak mo bang ibigay ang negosyo ng pamilya sa babaeng iyan? Totoo yan. Wala pa akong narinig na ganyang klaseng bagay kailanman. Mas pinahalagahan pa ang anak sa labas kaysa sa sariling anak. Ang mga ninuno ng Murong family ay tiyak na magagalit sa ginagawa mo. Wala akong pakialam kung gaano mo papaboran ang masamang batang iyan ngayong araw. Ang order na ito ay dapat na ibigay kay Xuan Er. Ma, Murong Cheng, dahil lang sa babaeng iyan ay hinayaan mong itulak nila ako. Kung hindi kita pinigilan, ngayong araw ang buhay ng buong pamilya natin ay mawawala na. Ano ba ang sinasabi mo? Miss Lingshi, handa kong ibigay ang kalahati ng aking buhay at ang lahat ng pag-aari ng Murong family kapalit ng kaligtasan ng aking pamilya. Tama ba ang nakikita ko? Lumuhod talaga si Old Master Murong sa harap ng isang bata. Ang batang ito, kung anuman ang ginawa niyang pangeengkanto sa iyo, bakit kailangang gawin mo ito? Pa, sa ginagawa ninyong ito, saan na lang namin ilalagay ang mukha ng ating pamilyang Murong family? Inililigtas ko lang kayong lahat. Miss Lingshi, Dapat sana ay pagkatapos ng araw na ito, mawawala na ang sumpa sa Murong family. Pero dahil hindi niyo ito pinahalagahan, 100 beses na babalik ang sumpa sa inyo. Iyan ang mga sinasabi mo. Para malinlang ang tatay ko, di ba? Anong sumpa? Walang ganoong bagay sa mundo. manahimik ka. Sa loob ng maikling sandali, kayong pamilyang Murong family ay tatamaan ng 100 beses na balik ng sumpa. Bahala na kayo sa buhay niyo. Binigyan na kayo ng pagkakataon, pero hindi nyo pa rin ito sinamantala. Miss Lingshi, siguradong may paraan po kayo. Nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo muli ang pamilya ko. Pakiusap, Miss Lingshi. Iligtas niyo ang pamilya ko. Nababaliw na talaga si Papa. Murong Cheng, tumayo ka nga riyan. Miss Lingshi, basta't iligtas niyo lang ang pamilya ko. Ang pamilyang Murong family simula ngayon ay gagawa na ng mabuti sa kapwa at hinding-hindi na kami gagawa ng masama kailanman. Maghanda ka ng kautusan ng pinuno ng pamilyang Murong at isang mangkok ng malinis na tubig. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hemp, nagpapanggap ka lang. Gusto mo lang manatili sa Murong family, kaya ka gumagawa ng mga ganyang drama, di ba? Napakagandang selebrasyon ng engagement, pero malas pala. Ano ba talaga ang binabalak niya? Anim na taong gulang na bata, marunong namang uto ng mga tao. Sinasaktan niya lang ang sarili niya para makuha ang loob niyo. Tingin ko sa Murong family ay talagang wala ng pag-asa. Kung ano-ano na ang sinasabi niyo, nauuto lang kayo ng isang bata. Mabaliktad ang langit at lupa. Balansing gulo sa gitna ng kadiliman. Ang tatlong pwersa ay hindi magtatagpo. Ang apoy ay susunugin ng kalangitan. Pula sa pusod ng kalawakan. Gumuguho ang mga pundasyon. Gamit ang bato na nagbabantay. Maging abo ang lahat ng kasamaan. Walang kwenta. Puro kasinungalingan. Sa tingin ko sa kanya, talagang may sapak na sa utak. Manahimik ka. Ginagawa ni Miss Lingshi ang lahat para iligtas ang mga buhay ninyo. Ang bituin ay gigabay sa tadhana. Mabalik sa alabok ang lahat. Sa pangalan ko, iwang utos. Si Miss Lingshi ay isinusugal ang sarili bilang alay upang baguhin ang tadhana ng Murong family. Parusa. Pinto. Kaluluwa. Payapa. Anong nangyayari dito? Ang utos ng ulo ng pamilya. Tama na. Senyor, Matapos ang mahabang palabas, ito na pala ang tunay ninyong pakay? Gusto mong ibigay ang sagisag sa hampas lupang babaeng ito. Ibigay mo agad sa akin ang sagisag. Bilisan mo. Huli na ang lahat. Anong huli na? Huli na para ibigay ang Murong family sa hamak na batang ito? Pa, ano bang pagkukulang ko kumpara sa kanya? Bakit kailangang sa kanya mo ipamana ang posisyon? Kayong dalawa, talagang wala na kayo sa katuwiran. Kunin niyo agad ang sagisag mula sa kamay ng ginang. Para ito sa anak ko, sino ang mangangahas na kumuha nito? Tulungan niyo kaming mag-ina na humingi ng katarungan. Bakit may ama na katulad niya? Sa halip na ipamana ang ari-arian sa tunay na anak, mas pinapaboran pa niya ang isang anak sa labas. Tama po, Pa. Mula pa noon ay dapat lang na ang tunay na anak ang magmana. Mag-isip po kayong mabuti.
Kahit pamahal niyo ang batang ito, pwede niyo naman siyang bigyan ng kaunting bahagi. Bakit kailangang ang posisyon ay ibigay mo lahat sa kanya? Wala kayong kaalam-alam. Ito ay dahil Senyor! Bilis! Tuhuli na ang lahat! bilis. Pigilan niyo ang ginang. Agawin niyo ang sagisag sa kanya. Huwag niyo akong pilitin. Huwag. Kung hindi makukuha ng anak ko, walang makakakuha nito. Dumating na ang takdang oras. Ang unang dagok ay narito na. Sir? Senyor, wala na si Senyor. Anong sabi mo? Ito ang parusa ng langit. Totoo ngang nagkakatotoong sumpa. Nagsasabi siya ng totoo. Si Murong family ay talagang kinalaban ng tadhana. Ang mga tauhan ni Murong family ngayong araw ay hindi ba? Mauubos lahat? Ano na ang gagawin natin? Puro kayo kalokohan. Matagal nang mahina ang katawan ni Papa, nagkataon ngayon siya nawala. Siya ang nagdala ng malas. Ang ikalawang sumpa ay narito na. Asawa ko. Anak ko. Wala na rin si Young Master Murong. Ang sumpa ay natupad na. Kung ganoon, sino ang susunod? Ikatlong sumpa. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako bahagi ng pamilya ni Murong family. Dahil nakipagkasundo ka kay Murong Xuan? Siyempre, kabilang ka na kay Murong family. Gusto ko nang umuwi. Pauwiin niyo ako. May huling sumpa pa? Pagbigyan mo ako. Bakit nangyayari ito? Isang taon ang nakalipas. Lahat ng tao sa Murong family ay biglang nagkaroon ng malubhang sakit. Sabi nila ay may sumpa ang langit sa Murong family. Anong sumpa? Hindi ba't maayos naman ang kalagayan nating lahat? Iyan ay dahil sa pagsisikap ng matanda na iligtas ang inyong mga buhay. Nakiusap siya sa Miss Lingxi at nag-alay ng 100 yuko para lang makakuha ng pagkakataong mabago ang tadhana. Kaya naman pala, tungkol sa kakaibang sakit ng Murong family 1 taon na ang nakalipas, lahat ng doktor sa buong lungsod ay walang nagawa. Pagkatapos ay bigla na lang silang gumaling. Ang Miss Lingxi pala ang nagpabago ng tadhana nila. Ginamit ng amo ang kanyang kalusugan at ang kalahati ng yaman ng Murong family para lang gumaling kayong lahat. Sa katunayan, kung malalampasan lang sana ang araw na ito ng payapa, matatapos na ang sumpa, konting-konti na lang sana. Kaya ang ibig sabihin, mga tao mismo ng Murong family ang nagpahamak sa sarili nila. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayoko pang mawala. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. 2 beses na. Ngayon ka lang nagsisisi? Huli na ang lahat. Nagsisisi na talaga ako. Hindi ba't gusto mo ang head token ng Murong family? Sa'yo na ito. Kunin mo ng lahat. Anong ginagawa mo? Pakiusap po. Pakawalan mo na ako. Ang nararanasan mo ngayon ay bunga ng mga ginawa niyo noon. Dapat 1 taon na ang nakalipas ay pinarusahan na kayo, hindi sa dahil ayaw ko kayong patawarin. Huwag. Ito na ang parusa mula sa langit. Dumating na ang hatol ng langit. Ito na ang pagpapakita ng Miss Lingxi. Ang Miss Lingxi ay mahigit 1,000 taon nang hindi nagpapakita. Kayong lahat, sumama sa akin para batiin ang Miss Lingxi. Pakiusap, Miss Lingxi. Iligtas niyo po ang pamilya ko. Hinding-hindi po ako magiging gaya ng mga tao ni Murong family na tatalikod sa inyo. Anong may bibigay mo sa akin? Handa po akong maging tauhan ng Miss Lingxi na susunod sa lahat ng utos niyo at iaalay ko po ang buong buhay ko. Kung gayon, hinahayaan kitang sumunod sa akin magpakailanman. Opo. Maraming salamat po sa pagpayag niyo. Boss, gising na po si Sir at ang asawa ng anak niyo. Napakabuting balita. Napakasaya ko.
Ang kabutihang loob na ipinakita nyo, hinding-hindi po malilimutan ni Pamilyang Huo. Panahon na para kumain. Bilis, ihanda nyo ang pinakamasarap na pagkain para sa mahalagang bisita. Opo. Pansamantalang nakabawi ang iyong pamilya, pero sa sandaling mawala ang proteksyon ko, magpapatuloy pa rin ang kamalasan sa kanila. Kung ganoon, anong dapat kong gawin? Magdaos ka ng piging para sa mga walang tirahan. Sa loob ng 49 na araw, gamitin mo ang pasasalamat nila bilang gamot upang tuluyang maalis ang pinakaugat ng sakit. Sige po. Aasikasuhin ko na ito agad. Pa, hindi ko alam kung saan nahanap ni Xiao Tian ang napakahalagang taong iyon. Dahil lang talaga sa kanya, kaya tayo nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Oo. Dapat tayong lumuhod at magpasalamat ng husto sa kanya. Sir, sinabi po ng puno ng pamilya na maghahanda ng piging. Pagkatapos daw po nito, ay aalis na ang ating bisita. Aalis na siya? Saan gaganapin ang piging? One King, kailangan nating pumunta doon ngayon na. Ito, para sa amin ba talaga itong mga pagkain ito? Hindi ba ako nananaginip? Si punong pamilya Huo ay isang mahalagang tao. Bakit naman kaya nang walang dahilan ay ililibre niya kaming mga pulubi? Wala kaya itong ibang pakay? Ay, huwag na isipin yan. Sa dami ng masasarap na pagkain na ito, kakainin ko ito kahit may lason pa. Hindi po ninyo kailangang mag-alala na ngayong araw ay tinanggap ninyo ang aming imbitasyon. Malaking karangalan po ito para sa Pamilyang Huo. Huwag po kayong mahiya, kumain lang po kayo ng kumain dahil marami pa ang paparating na mga putahe. Kung gayon po, hindi na po kami magpapa-importante. Punong Pamilya Huo, sabi po ng Chief Cook, ay may ilang sangkap na kailangan ninyong piliin mismo. Babalik ako agad. Nasa loob ba talaga ang ating bisita? Hindi po ako magkakamali. Bilis, tingnan nyo nga ako. May hindi ba maayos sa suot ko? Sa pagharap sa ating bisita, ay hindi tayo pwedeng magkaroon ng kahit na anong pagkakamali. Tama. Ayaw nating isipin ng ating tagapagligtas na wala tayong modo. Tara! Bakit isang grupo lang ng mga pulubi at isang bata ang narito? Ito po ay wala naman pong mukhang VIP sa kanila. Siguradong palihim silang pumasok, di ba? Balita ko, may mga pulubing dahil sa sobrang gutom ay nagnanakaw ng pagkain sa mga ganitong lugar. Ano bang klaseng seguridad mayroon dito? Mukhang maayos na ang iyong lagay. Sino namang paslit na batang babae ito? Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na galawin ang pagkain sa mesa? Opo. Ang head po ng Pamilyang Huo ang nag-imbita sa amin dito. Oo, siya. Sabi niya ay malaya kaming kumain. At meron pa pong darating na mga pagkain mamaya. Inimbita kayo ni punong Pamilya Huo para kumain? Gaya ng inaasahan sa mga hampas lupa para lang makakain kung ano-anong kasinungalingan ang iniimbento ninyo. Hindi po ako nagsisinungaling. Talaga pong ang head ng Pamilyang Huo ang nagpakain ito sa amin. Tama na. Bago pa kami mawalan ng pasensya, magsilayas na kayo rito. Ang handaang ito ay talagang para sa inyo. Hindi nyo kailangang umalis. Ikaw na bata ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang handaang ito ng Pamilyang Huo ay inilaan para sa aming VIP at walang kinalaman sa inyo. Madam, mukhang ayaw talaga nilang umalis. Kapag naantala nito ang pagtanggap sa VIP, tiyak na malaking kasalanan natin ito. Palayasin nyo silang lahat. Sandali, huwag po. Sino kayo para lumaban? Walang hiya kayo? Sumusobra na kayo Nagawa niyo pang itulak ang mga tao ng Pamilyang Huo. Isang grupo ng mga walang modo. Nakikitira na nga at nakikikain lang. Nagawa pang maging hambog. Hindi po kami ang nagtulak. Hindi man lang po kami gumalaw. Kayo lang naman ang tao rito. Kung hindi kayo ang nagtulak, Diyos ba ang tumulak sa kanila? Sir, si Young Mistress. Sa tingin ko, hindi lang sila gustong kumain ng libre. Gusto pa nilang makipag-away sa atin. Hindi talaga po kami iyon. Nilibre po kami ni punong Pamilya Huo ng pagkain. Labis po ang pasasalamat namin. Bakit naman po namin gagawin iyon? Nagsisinungaling pa kayo. Sa mundong ito, bakit may mga taong kasing kapal ng mukha nyo? Magtawag na ng tao at palayasin nyo silang lahat. I-disinfect ang lahat ng upuan at lamesa. Pati na rin ang mga pagkaing ito. Itapon ang lahat at magluto muli. Baka kapag dumating ang mahalagang bisita, tiyak na magagalit siya. Dahil itatapon nyo lang naman po pala. Kung pwede sana,
Ibalot na lang namin. Masyado kayong mapangarap. Kahit itapon ko pa ang pagkain ito, hindi ko ibibigay ito sa inyo, sa mga katulad niyong basura. Gusto niyong kumain, di ba? Gumapang kayo sa sahig at kumain. Maling pagsasayang. Dapat kayong parusahan. Ha? Nawawala na ba kayo sa sarili niyo? Tumigil na kayo. Hindi ko na makontrol ang mga kamay ko. Ako rin po. Huminto kayong lahat. Ito ay pagtataksil. Lahat kayo ay suway sa utos. Huminto na kayo agad. Aray, mukhang masyadong marahas ang labanan na ito. Ano bang nangyayari kay pamilyang Huo? Bakit magkapamilya pa ang nag-aaway? Huwag nyo na silang pansinin. Mas mabuting kumain na lang tayo habang magulo pa. Para sa akin, mabuti nga iyan. Kasalanan nila dahil nagsasayang sila ng pagkain. Tumigil na kayo. Young mistress, patawad po. Para kaming sinapian kanina, hindi namin nakontrol ang aming mga kamay. Hindi po namin sinasadya. Kayo, pagbabayarin ko kayo pagbalik natin. Ang pagsasayang ng biyaya ng kalikasan ay isang malaking kasalanan. Ang nangyari kanina ay parusa lamang. Anong pinagsasabi mo, bata? Anong parusa ang sinasabi mo? Sa tingin ko, kagagawan niyo lang ang lahat ng ito. Ang lakas pa ng loob mong kumain? Gusto mong kumain? Ito ang para sa'yo. Sige, kumain ka. Ikaw na hamak na nilalang. Tingnan natin kung paano ka pa makakakain. Tama iyan. Ipakain na lang sa aso kaysa ibigay sa kanila. Hinahanap niyo ang inyong sariling kapahamakan. Ito, kung may halong lupa ang pagkain, talaga bang ayaw nyo na nito? Ibig bang sabihin nito ay maaari na namin itong kainin? Hindi naman nakakaabala ang kaunting lupa. Noong nagugutom kami, kumakain kami kahit balat ng puno. Ayos lang ang kaunting lupang ito. Ang mga pagkain ito, ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko, mabango pa rin. Kahit may lupa, kung hindi ito kakainin at sasayangin, siguradong parurusahan tayo ng langit. Kayong mga daga sa imburnal? Nagawa niyo pa akong insultuhin? Hindi po, wala po akong ginagawa. Mukhang hinahamon po nila kayo. Sinasadya nilang kainin ang may lupang pagkain. Tama. Sino namang matinong tao ang kakain yan? Pinagbabawalan sila ng batang ginang. Pero pinipilit pa rin nilang kumain. Sinasadya talaga nilang kalabanin tayo. Mga walang kuwentang buhay. Nakuha niyo pang sumuway sa aming mga pamilyang Huo at kalabanin kami. Kayong mga mayayaman, syempre hindi nyo kakainin ang ganitong mga bagay. Ipinanganak kaming kulang sa pagkain at walang maisuot. Tapos, ang pagkaing pinapahalagahan namin ay basta-basta nyo lang sinasayang. Tama. Ang sasama nyo, mas pinipili nyo pang itapon ang ulam imbis na ibigay sa amin. Kakaunting mga pulubi lang kayo. Pero nagagawa niyo na kaming pangaralan? Talagang may iba't ibang antas ang mga tao sa mundo? At minalas lang talaga ang tadhana nyo. Ang mga taong katulad nyo na nasa mababang uri, ay isinilang para lang mawala sa gutom, para hindi na makasayang pa ng hangin. Alam niyo ba na ang mga tinatawag ninyong mababang uri ng tao ay narito para iligtas ang inyong buhay? Ibig mong sabihin ang mga dagang ito na nagnanakaw ng pagkain ang magliligtas sa amin? Hindi kami magnanakaw, baligtad. Dahil kayo ang mahilig manira ng kapwa, tingin ko, kayo ang totoong masamang tao. Hoy, anong sabi mo? Napakasama ng inyong mga ugali. Sir, bakit bigla po ninyong sinasaktan si young mistress? Papa, bakit? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Papa, tigilan nyo na ang pananakit. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Mayroon kayang masamang elemento dito sa lugar na ito? Kakaiba rin ang naramdaman natin kanina. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka dapat matakot. Kahit ang mga kaluluwa ay hindi ka masikmura. Jengeng, Huo, ang pagpapakumbabang ginagawa mo ay hindi namin kayang tanggapin. Ilang taon na kaming namamalimos, ngayon lang may lumuhod sa harap namin. Manahimik kayo. Young mistress, parang sa tuwing tatayo po kayo, ay napaparusahan kayo. Huwag muna po kayong tumayo. Tama. Mukhang totoo nga iyon. Hindi ko ito kasalanan. Tigilan mo na ang pagluhod. Ituturing na lang naming pinatawad ka na namin. Dahil nakapagpakumbaba ka na at lumuhod, humingi ng tawad at napatawad. Kung hahayaan ninyo silang matapos ang pagkain na ito, ang sakunan ninyo ay may pagkakataon pang maiwasan. Ang mga nakakaalam tungkol sa sakunan ng pamilyang Huo ay kaming 3 pamilyang Huo lang at ang aming mahal na bisita. Paano mo nalaman? Ikaw ba ang aming mahal na bisita?
Ang batang ito, paano magiging mahalagang tao? Sabay tayong nagkasakit at sa dami ng katulong sa bahay, siguradong may nakahula sa nangyayari at ipinagkalat ito. Sa bagay. Pero wala ring silbi kahit malaman nyo. Matagal na kaming nakahanap ng tutulong sa amin para pawiin ang kamalasang ito. Hangal. Anong kamalasan ang sinasabi nila? Nabalitaan ko na ang mga gumagawa ng masama ay parurusahan ng langit. Ang mga taong katulad nila, halatang maraming ginawang masama, kaya dapat lang silang parusahan. Anong sinabi mo? Naglalakas loob kayong sabihin na ang pamilyang Huo ay dapat parusahan? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Alam niyo ba kung ano ang katayuan ng mga pamilyang Huo? Kaya kayong tapusin ng pamilyang Huo na parang tumatapak lang ng langgam. Wala kaming intensyong banggain ang mga mayayamang katulad niyo. Si punong pamilya Huo ang tapat na nag-imbita sa amin para kumain dito, pero kung hindi niyo kami pakakainin, aalis na lang kami. Kung ayaw niyo kaming pakainin, aalis na lang kami. Pero yung mga pagkain, Anong kakainin? Magkaroon naman kayo ng pride. Kapag umalis sila, ang inyong kaligtasan ay mawawala na rin. Ano? Hinto. Binangga niyo ang aming pamilyang Huo? Akala niyo ba ay makakaalis na lang kayo ng ganoon kadali? Ano pa bang gusto mo? Security, may mga magnanakaw dito. Dali hulihin ang mga magnanakaw. Madam, ano po ang utos nyo? Ang mga magnanakaw na ito? Pati na ang masamang babaeng yan na nasa wheelchair? Hulihin sila at itapon sa labas? Ipakita sa lahat ang kanilang makakapal na mukha. Pero madam, ang mga taong ito ay mga panauhing mismong si punong pamilya Huo ang nag-imbita. Anong sabi mo? Oo nga po. Sinabi ni punong pamilya Huo na may mahalagang panauhin ngayong araw, kaya pinahanda pa sa akin ang wheelchair. Sigurado ba kayo sa nakita nyo? Sigurado ba kayong sila iyon? Wala po kami sa trabaho nang dumating sila. Pero nakita ko pong nakaupo ang batang babae sa wheelchair. Nagkakamali kayo. Paano silang magiging mahalagang panauhin ni pamilyang Huo? Nagkataon lang ang tungkol sa wheelchair na iyan. Huwag na kayong maraming salita. Kunin at alien nyo na sila agad. Hindi ko talaga alam kung ano ang silbi niyo rito. Nagpapasok kayo ng mga magnanakaw? Naninakaw pa ang pagkaing inihanda namin para sa ating panauhin. Paumanhin po, madam. Uhulihin na po namin sila ngayon. Hindi kami mga magnanakaw. Huwag kayong lalapit. Napakalalim na ng kasalanan ni Pamilya Huo. Ang handaang ito ay para sana sa iyong pagsisisi. Kapag dinamay niyo pa ang mga inosente, parurusahan kayo ng langit. Nagkukunwari lang kayo. Matagal nang nalagpasan ng ating pamilyang Huo ang pagsubok ng langit. Bakit ka pa nakikipag-usap sa walang kwentang iyan? Itali nyo na siya agad. Ayaw niyo talagang makinig sa katotohanan. Kayong tatlo? Hindi ba at gustong-gusto ninyong kumain ng pagkain mula sa ating pamilyang Huo? Ngayon ay talagang bubusugin ko kayo. Kayong dalawa? Ihain niyo ang pagkain dito. Kumain na kayo. Sige, kumain lang kayo ng kumain. At pati kayo? Kumain kayo. Bakit hindi na kayo kumakain? Kanina lang para kayong mga gutom na ligaw na kaluluwa kung mag-agawan sa pagkain. Biyaya ito ni pamilyang Huo? Kayong mga walang kwentang tao? Lumuhod kayo at ilahod ang inyong mga dila para linisin ito. Young mistress, tingnan niyo po sila. Kung makatingin ay napaka-arogante pa rin po. Mukhang hindi pa po sila sumusuko. Walang hiya. Sayang ang pagkain. Mag-ingat kayo, baka tamaan kayo ng kidlat at matapos na ang buhay nyo. Talaga? Titingnan ko lang. Kung talaga bang matatapos ang buhay ko dahil sa kidlat? Kunin mo ang lahat ng mga putahing iyon at dalhin dito sa akin. Sa huling plato, ako na ang bahala. Kapag natapon ng putahing ito, ang piging ay masisira na. At ang lahat ng ugnayan ay mapuputol. Ang kaisa-isang pag-asa ni Pamilyang Huo ay mawawala na sa sarili ninyong mga kamay. Isinusumpa mo ba ako? Mahigit 60 taon na akong kilala sa mundong ito at marami na akong naranasang matitinding pagsubok. Kahit ang matinding parusa ng langit ay nalampasan ko. Sa tingin mo ba ay matatapos mo ako sa sumpa mo? Maayos ang ating pamilyang Huo? Matagal nang nawala ang sumpa. Papa, bilis, ibuhos mo! Ipakita mo sa mga pulubing ito kung ano ang mangyayari kapag kinalaban nila ang pamilyang Huo.
Ano ang magagawa mo kung ibuhos ko ito? Gusto kong makita kung talagang tatalab ang sumpa mo. Parusa mula sa langit. Papa? Papa? Hindi na siya humihinga. Wala na po ang matanda. Paano itong nangyari? Sinasabi ko na nga ba, ito ang nararapat sa kanya. Talagang naparusahan siya ng langit. Dahil kasi ito sa pang-aapi niyo sa amin. Totoo kaya ang sinabi ng batang yon? Ikaw ang naging sanhi kung bakit nawala ang papa ko. Huwag mong isipin na dahil bata ka pa ay makakatakas ka na sa parusa. Matagal ko na itong binalala. Masyado nang malalim ang kasalanan ni Pamilya Hua. Ang handaan na ito sana ang inyong tanging pagkakataon. Ngunit binalawala ninyo ni Huo Zhenhai ang kapalaran. Tinapon niyo ang inyong swerte. Kayo rin ang nagputol sa sarili ninyong pag-asa. At wala na kayong ibang sisisihin pa. Kadiri, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Kasalanan mo kung bakit wala na ang matanda. Sasama ka sa akin sa pamilyang Huo para parusahan. Ha? Anong uri ng masamang mahika ito? Darating na ang susunod na sakuna sa lalong madaling panahon. Bahala ka na sa buhay mo. Sabi ko na sa iyo, maaga o huli, ay may masamang mangyayari sa iyo bilang ganti. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan nyo. At isa pa, may mahalagang tao na tumutulong sa amin sa pamilyang Huo. Kahit isang sakuna pa iyan, o kahit 100 sakuna pa, kayang-kaya iyang alisin ang aming mahalagang taga-suporta. Miss Lingxi, kayo. Wala nang buhay ang kapamilya nyo, kaya ihanda na ang parangal sa kanya. Miss Lingxi, ano po ang ibig niyong sabihin? Xiao Tian, bilis, hulihin niyo ang babaeng iyan. Dahil sa kanya ay nawala ang ating ama. At ang mga maruruming pulubi na ito, magkakasabwat silang lahat. Hulihin silang lahat! Tay, anong nangyari sa inyo, Tay? Wala na si tatay? Siya ang may gawa? Itong walang hiyang babae na nasa wheelchair. Sinumpa niya ang ating ama, kaya siya. Tumahimik ka. Ano ba talaga ang nangyari dito? Punong Pamilya Huo. Noong umalis ka, dumating ang dalawang iyan. Hindi nila kami pinakain at pinalayas pa kami. Sinabuyan pa niya kami ng pagkain. At pagkatapos, bigla siyang tinamaan ng kidlat at wala na siya. Tapos na. Tapos na ang lahat. Miss Lingxi? Miss Lingxi, patawad po. Patawad po, Miss Lingxi. Xiao Tian, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka lumuluhod sa walang hiyang batang iyan? Siya si Miss Lingxi. Siya ang nagligtas sa buhay niyo ni Papa. Bakit mo siya nagagawang suwayin? Ano? Ang ibig mong sabihin? Ang taong nagligtas sa buhay namin? Ay siya? Si Binibining Lingxi ang mismong pinagmulan ng lahat at siya ang taong paulit-ulit kong pinakiusapan para pumarito at iligtas kayo. Hindi ko po alam. Alam mo ba, ang buhay ninyo ay nakuha ko kapalit ng aking panunumpa na habambuhay susunod kay Binibining Lingxi. Ang hapunang ito ay para sana gamitin ang kanilang pasasalamat bilang lunas upang tuluyang mapagaling ang inyong sakit. Sila pala ang narito para iligtas ang buhay ko. Ako, hindi ko akalaing ganoon ang gagawin ko sa kanila. Sinabi ko na sa iyo, si Punong Pamilya Huo ang nag-imbita sa amin para kumain, pero pinili mong huwag maniwala. Patawad po, patawad po. Ngayong sira na ang handaan at wala na rin ang itay, maging ikaw ay. Binibining Lingxi, nagkamali po ako. Ako, ayaw ko pang mawala. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Kung nagpakita ka lang sana ng kaunting kabutihan, hindi sana haantong sa ganito. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Xiao Tian, ako, ayaw ko pang mawala, tulungan mo akong makaisip ng paraan. Miss Lingxi, handa kong ibigay ang lahat sa pamilyang Huo, makasiguro lang na maililigtas ang buhay ng aking asawa. Alam mo ba kung bakit
nagkasakit ang Murong family at ang pamilyang Huo ay biglang nakaranas ng matinding kamalasan? Pakiusap, Miss Lingshi. Gabayan niyo po ako. Para sa pera ang Murong family ay nang-agaw ng mga sakahan ng taong bayan. At kayo sa pamilyang Huo, para sa kapangyarihan, ay nanira ng buhay ng ibang pamilya. Ang kamalasang dumating sa dalawang angkan ay dahil sa kasamaang ginawa ninyo noong nagsisimula pa lang kayo. Ako. Kailan kami sa pamilyang Huo? Nanira ng buhay ng ibang pamilya? Dahil ito sa proyektong ibinigay sa akin ni Papa noon, gumamit tayo ng kakaibang paraan. At pinilit nating malugi ang ilan nating mga kalaban. Nabalitaan ko na ang ilan sa kanila ay nawalan ng pamilya at nagkahiwa-hiwalay. Napakawalang isip mo. Ang tinatawag na pagbabago ng tadhana ay pagkakataon lamang na ibinigay sa inyo ng langit upang palitan ng kabutihan ng kasamaan. Ngayong lumipas na ang pagkakataon, wala na itong atrasan. Paano ito nangyari? Miss Lingshi? Gagawin ko na ngayong pera ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin at ibibigay ko ang lahat sa kawanggawa. Wala akong ititira, kahit isang sentimo. Pambayad ko ito sa mga kasalanan para matubos ang mga kasalanan ni pamilyang Huo. Tungkol naman sa kamalasan ni pamilyang Huo, hindi ko ito inalis, kaya hindi mo na kailangang magsilbi sa akin. Aalis na ako. Wala namang ganoong klase ng sumpa sa mundo. Ang sinasabing pag-iwas sa kamalasan ay paraan lang para himukin ng tao sa kabutihan.